Amen. Baka nagtataka po yun sa inyo. Wala si Pastor, nandun sa Caloocan, Bethel. Kaya ako, ito yung humarap sa inyo. Saktong-sakto yung title na ibinigay sa akin ng Lord. Fear is not our future. Sa oras na ito, natatakot ako eh. Pare, kaya sakto, Lord, bakit pala ito yung binigay mo sa akin? Takot na takot ako ngayon. Pero dahil sa tulong ng Diyos, syempre, kaya natin gawin lahat ng bagay dahil sa Kanya. Sige, sabi dito, fear is not our future. Awit 56 verse 3, kapag ako'y natatakot o Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Amen. Natatakot ba tayo ngayon mga kapatid? Meron ba sa inyo nakakaramdam ng takot ngayon? Sabi nga, di ba, dun sa nag-intro kanina, ayan na naman yung babayaran natin. Sa akin, nag-email na naman si Meralco. Babayaran na naman. Natatakot tayo kasi hindi natin alam kung magkano yung babayaran natin. Natatakot tayo kasi may mga sakit tayo nararamdaman. Tapos sabi ng doktor sa atin, Ma'am, wala ka ng pag-asa. Yung sakit mo, malapit ka nang mamatay. Di ba mga doktor, madalas prangka yan? Tinatakot tayo para lahat ng gusto nilang i-offer sa atin, papagawa natin. Kasi lahat tayo gusto mabuhay, di ba? Sa mga youth naman, yan, mga youth. Lord, gusto ko nang mamatay. Bakit? Iniwan na naman ako ng aking boyfriend. Iniwan na naman ako ng aking girlfriend. Lord, bakit ganun? Bagsak na naman ako. Bagsak na naman ako sa exam, yari na naman ako sa nanay ko. Yan. Mga kadalasan na naririnig natin problema, di ba? Kaya katakutan natin, magulang natin, sa mga youth. Lord, ba't ako na ganito? Ba't ako, sabihin natin, kadalasan nangyayari, realidad. Bakit ako nabuntis? Di ba? Natatakot tayo sa magulang natin. Ang gagawin natin, a-abort natin, di ba? Gusto natin i-abort. Kasi hindi naman natin kagustuhan yung mga ganong bagay. Pero sa kasalanan, nagagawa natin yun dahil nga sa kasalanan. Pero ano sabi sa awit 56:3? Kapag ako'y natatakot o Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Ano sabi? Wala dapat tayo ibang paglagakan ng ating tiwala kundi sa Panginoong Yesus lamang. Kasi siya lang naman ang makakaresolba ng lahat ng bagay, di ba? Wala nang iba. Wala tayo ibang, pwede sa lahat, sa tao, pwede tayo lumapit. Pero hindi tayo mariresolba niyan. Tanging ang Diyos lang makapagbigay ng resolba sa bawat problema natin. Kaya sa Kanya lang natin ilagak lahat ng ating mga problema. Ano nga ba ang kasagutan ng Diyos sa ating mga problema na patuloy nating kinakatakutan dito sa mundo? Number 1, na ibinibigay ng Diyos sa atin kapag tayo natatakot. Una-una, peace, kapayapaan. Sabi sa awit 85 verse 8, aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay nagiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Amen. Tayo manalangin muna bago natin pagpatuloy yung ating mensahe sa araw na ito. Yes, Lord God, salamat Lord God sa araw na ito, Lord God. Salamat Lord God dahil ikaw Lord God ang nagpalakas Lord God ng aking loob Lord God upang magsalita sa umagang ito Lord God. Nawa Lord God, pawang kabutihan mo lang Lord God ang mailabas Lord God sa aking bibig Lord God sa araw na ito Lord God. At nawa Lord God, maisabuhay namin, Lord God, ang mga mensahe mo, Lord God, na patuloy mo, Lord God, na ipinagkakalob, Lord God, sa amin, Lord God. Sa Lord God namin, ibinabalik ang lahat ng papuri, Lord God, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Sabi, unang-una, peace. Ang ganda ng sinabi ni Yahweh, tayo'y magiging payapa kung magsisisi tayo at hindi nababalik sa paggawa ng masama. So, ano pala yung kasagutan? Magsisi. Huwag nang babalik sa dating gawang masama. Example dito, nung ako estudyante, sa taxation namin Example lang to ng peace na makakamit natin. Nung sa taxation namin, nung ako'y college,
Kapag yun na yung subject, dahil nga terror yung teacher namin, gusto lagi graded recitation. Walang ibang ginawa kundi magpa-recite. Pag di ka nakasagot, tayo ka sa upuan mo. Pag hindi ka nakasagot, labas ka. Sa sobrang takot ko, ginagawa ko, nagkakating ako. Tinatakasan ko yung problema, yung takot na aking nararamdaman. Tinatakasan ko. Kasi nga, ayaw kong gawin yon. Pero yung peace na nararamdaman ko nun, di ba? Panandalian lang. Sa susunod na linggo, kailangan ko pa rin pumasok. Kasi nga, obligasyon ko na humarap sa aking professor, di ba? Kapag hindi ko ginawa yan, ano mangyayari? Babagsak. Hindi yun yung kalooban ng Diyos eh. Di ba? Kasi pag ang Diyos ang nagbigay ng peace sa ating puso, hindi pansamantala. Pag ang Diyos nagbigay ng peace sa atin, pangmatagalan. Hindi mo naiisipin yung mga bagay na yon. Ano ba dapat ginawa ko nun, di ba? Nag-aral ako. Para payapa ako pag umarap ako sa professor ko. Pero ang ginagawa ko, di ako nag-aaral. Kaya ang ginagawa ko na lang solusyon, nagkakating. Pero ang sabi, ang ganda ng sinabi ni Yahweh, di ba? Tayo'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik. Ang pinakaano dito, di ba? Kung noon pa lang, pinamumuhay ko na yung salita ng Diyos. Siyempre, youth pa rin, kabataan. Hindi naman lahat perfect, di ba? Lahat gustong subukan. Kaya, imbis na mag-aral, ayun, cutting, kung saan pumupunta. Kaya ako, hindi ako natuto. Ang hirap naman, graduate ako, di ba? Tapos, wala akong natutunan. Pag i-interviewin ka sa isang trabaho, natatakot ka na naman. Bakit? Kasi yung inaral mo, hindi mo mai-apply sa buhay mo ngayon. Pag ini-interview ka, tinanong ka, what is management? Yun. Hindi mo alam. Pero tinapos mo, management. Kinakabahan ka. Yun lang. Di ba? Magpe-pray tayo sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng talino. Hindi ka naman nag-aral. Ang hirap-hirap nun. Sabi dito, ganun din sa buhay mga kapatid. Hindi natin kailangan mamuhay pa sa dating ginagawa natin kapag tayo na nakakaramdam na ng pagkaubos ng pera. Ayun yung number 1 natin kinakatakutan sa ngayon. Pag paubos na yung pera natin, ano gagawin natin? Takbo tayo kay 5-6. Takbo tayo sa face, lalo ngayon sa social media. Sunod-sunod ang pautangan dyan. Loan shark nga tawag. Hanggang sa mabaong ka na, tatawagan ka. Ma'am, meron ako offer sa'yo. Baka kailangan mo. Kalooban ba ng Diyos yun na mabaon tayo sa utang? Hindi. Kaya ano sabi? Magsisi tayo at huwag nang bumalik sa dating gawa. Ang gawin natin, ilagak natin lahat natin ang pag-asa sa Panginoon. Huwag sa sarili natin lakas. Hindi ang tao ang makakasagot sa problema natin, kundi ang Diyos lamang, di ba? Number 2, joy, kasiyahan. Sabi dito, awit 30 verse 11, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan, pagluluksa ko iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Amen. Example sa akin dito. Tama-tama sa akin to eh. Kasi, di ba joy? Paano ako magiging masaya nung mga panahon na si Papa chinat ako, sabi sa akin ni Papa. Nak, pag-pray mo ako, may sakit ako. May bukol ako dito, lumalaki. Ilan pa doktor na siya, pero wala pa rin. Wala pa rin nangyayari, kumbaga. Tapos sabi niya sa akin, pag-pray mo, papasok na ako nun. Habang naliligo ako, nagpe-pray ako, naiiyak ako, syempre tatay ko yun. Di ba? Dala pa rin ng damdamin, naiiyak ako. Habang nagpe-pray ako sa CR nun, naiiyak ako. Nangusap sa akin ng Lord. Sabi sa akin ng Lord, huwag kang pumasok. Mag-prayer and fasting ka. Ha? Lord, ano yun? Prayer and fasting. Hindi nga ako marunong nun. First time ko gagawin eh. Pero dahil sa nangusap ng Lord sa akin, sinunod ko, syempre, tatay ko yun eh. Tatay ko na yun nakaano dito eh. Kumbaga sa sugal, nakataya. Tatay ko na yun eh. Hindi ko ba susundin? Lord na ngayon nangusap. Tas yun, pagdating nung sinunod ko yun, ninantay ko lang makalabas yung asawa ko, makapasok sa trabaho. Hanggang dun sa bahay, nag-pray ako, Lord, paano ko sisimulan to? Wala man ako idea kung paano mag-prayer and fasting. Alam mo ano sinabi sa akin ng Lord? Kung paano ka kumain sa isang araw, ganun kang mag-pray. Kung 3 times a day ka magkamain,
3 times a day ka mag-pray. Kung nag-i-snacks ka, mag-pray ka. Kumbaga lahat ng dapat kumakain ka ng pagkain, palitan mo ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi, habang ginagawa ko yon, sige, pray ako, Lord, pagalingin mo si Papa. Wala pa rin pangungusap. Breakfast pa lang, syempre, bibigyan ba agad ako ni Lord nun, sabihin, Nak, ayaw ko magutom ka, papayat ka. Sasagutin ko na agad yung pananalangin mo. Hanggang sa dumating yung lunch, Lord, pagalingin mo si Papa. Wala pa rin. Pero nung 3:00, alam nyo ba, habang ako'y nagpe-pray, kasi 3:00, break time namin yun sa trabaho Na may kami, coffee break tawag namin doon. Alam nyo ba yung oras na yun? Doon ang usap ang Lord sa akin. Habang nagpe-pray ako, nag-ispingin tang. Iyak ako ng iyak, lungkot na lungkot ako sa nangyayari sa tatay ko. Pero anong sabi ng Lord sa akin? Nak, di ko ba kayang gawin yung ginawa ko sa anak mo? Di ko ba kayang pagalingin yung tatay mo? Sabi sa akin ng Lord, magaling na yung tatay mo. Magaling na si Pastor Romel. Ayun yung sabi sa akin ng Lord eh. Di ko ba pangahawakan yung salita na yun? Tas, habang ako yung nagpe-pray noon, nag-i-speaking tongue, yung kalungkutan na akin nararamdaman noon, pinalitan ng Diyos ng pasasalamat. Walang ibang lumabas sa akin. Siguro oras sa akin, mga 10 minutes. Puro thank you, Lord. Thank you, Lord. Puro thank you, Lord. Yun lang yung lumabas sa bibig ko. Tas yung nararamdaman kong sakit sa, yung lungkot na nararamdaman ko, yung sakit, syempre, pag alam naman natin, pag bukol, kundi cancerous, di ba? Goiter, ganun. Kumbaga, light-threatening yun. Pero, chinat ko si Papa noon, sabi ko, Papa, magaling ka na. Pinagaling ka na ng Lord. Yun. Yung joy, di ba? Sabi, joy. Ano yung sabi sa verse? Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan, pagluluksa ko yung inalis kaligayahan ng yung pinalit. Kaya ngayon mga kapatid, yung mga problema nating nararamdaman, yung lungkot natin, kayang pawiin ng Panginoon yan Baka mamaya inaantay lang ng Lord na lumapit lang tayo sa Kanya. Kasi madalas, lagi nating nangyayari sa atin, last choice na lang natin si Lord. Aminin natin. Madalas, gagawa muna tayo na sa sarili natin lakas bago natin iisipin na, Lord, bago si Lord. Ano yun sabihin sa iyo ni Lord? Ano yun? Last choice mo na lang ako palagi. E di, sa last ka na lang din kita bibigyan ng kasagutan. Kaya minsan, yung imbis na sa umpisa pa lang, na-resolve na ni Lord yung problema, tumatagal na tumatagal. Di ba? Sa financial, uutang. Lalo na babaon. Tapos nung kailan napakarami na ng utang, saka tayo lalapit kay Lord. Ang tagal resolvein nun. Imbis na sa umpisa pa lang, masaya ka na. Lord, nakalaya ako sa utang. Di ba? Sa buhay ng tao, wag nating hayaan na laging last choice natin si Lord. Kasi hindi tayo magiging masaya kapag tayo hindi lumapit sa Panginoon. Laging ang bubulong sa atin ng kaaway, problema. Problema, problema. Pangatlo, love. Pag-ibig ang ibibigay ng Lord sa atin. Sabi dito, sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo kabisado yun, John 3:16. Di ba? Lahat tayo. Pero naisip ba natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Siyempre, naisip natin yun. Sabi nga, pag-ibig ng Diyos Pero hindi mo ba naisip na dapat kang mas matakot na mamatay kung hindi binigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak? Kasi di ba, dati kailangan pa natin mag-alay ng kung ano-ano para patawarin tayo ng Panginoon. Tapos kung hindi pa naging nakabigay kaluguran sa Kanya yun, wala, hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Pero dahil binigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak, dahil sa pag-ibig niya sa atin, ayaw niya syempre lahat tayo mapahamak. Lahat tayo, di ba, sinabi, special. Special tayo lahat sa Lord. Kasi nga, lahat ng nasa paligid natin, ginawa ng Diyos ng isang salita. Pero tayo mga tao, gumamit ng isang bagay na special. Di ba? Nagpa-special sa atin. Gumamit ng
putik para tayo gawin. Siyempre, special tayo sa Lord. Ayaw niya na lahat tayo mapunta sa impyerno. Kaya binigay niya yung kaisa-isang niyang anak para sa atin. Ikaw, mga kapatid, kaya mo ba ialay yung anak mo para lang sa pag-ibig mo sa bansa, pag-ibig mo sa kumpanya, pag-ibig mo sa sarili mo? Kaya mo bang ialay? Di ba tayo, magda-doubt pa tayo. Pero ang Lord, binigay niya ng buong puso dahil sa pagmamahal sa atin. Imbis na tayo matatakot dahil, Lord, kahit anong lapit natin, Lord, kung hindi niya binigay ang Panginoon, ang kanyang anak, hindi niya binigay si Jesus Christ, kahit anong lapit natin sa Kanya, baka hindi tayo pakinggan. Di ba? Doon tayo mas matatakot. Ako, takot ako. Isipin mo, sa impyerno ka agad pupunta. Pag namatay ka, sa impyerno ka. Wala ka ng pag-asa. Kaya ang sagot lang dito, sumampalataya tayo sa anak. Sabi dito, maging born again tayo. Huwag nating hayaan na hindi tayo maniwala sa anak. Kasi sabi, hindi tayo makakapunta sa ama kung wala ang anak, di ba? Pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Number 4, strength or lakas. Pilipos 4 verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na loob sa akin ni Kristo. Amen. Kaya ako ito ginagawa ngayon, mga kapatid, dahil nga sa loob na lakas sa akin ni Kristo. Ito ako ngayon sa inyo, mga kapatid, hindi nag-cutting kay pastor. Kasi nga, ugali ko mag-cutting. Pag ako nakakaramdam ng problema, cutting. Pero sinabi, lahat ng ito'y magagawa ko dahil kay Kristo. Kaya ako nasa harap nyo, mga kapatid, dahil ito kay Kristo. Walang ibang tayo dapat papurihan, kundi si Kristo lang. Hindi ko to gagawin dahil lang binigay sa akin ni Papa to. Sabihin sa akin ni Pastor, "Ay, Gabo, ikaw magsalita doon, nasa Bethel ako." Gagawin ko ba yung hindi ko mahal si Kristo? Hindi. Sabi dito, masa na yun? Alam nyo ba, ito, example na nandiyan yung sarili ko. Huwag kayong magtataka kung bakit. Mahihiyain ako eh. Kasi nung bata pa lang ako talaga, nahihiya na ako. Lumaki ako ng mahihiyain. Hindi, kahit nga pumunta lang sa counter ng Jollibee, hingi ng tissue, nahihiya ako nun. Pero ginamit ng Diyos yung kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Pinalakas ng Lord yung kalooban ko sa pagsasalita sa maraming tao. Kasi yung pinagtatrabahuan ko, Christian company yun na every week, kailangan may devotion kami 3 times a day nun. So, isa ako sa nagiging naaatang sa devotion na yun. Noon pa, ninenervous na ako. Siyempre, mga kasama ko doon, ang dami. Iba-iba ugali, iba-ibang relihiyon. Paano ko gagamitin yung mga words na dapat, di ba? Nang hindi makakasakit, nang hindi naman din nasasacrifice yung salita ng Diyos. Kumbaga, napakahirap. Takot na takot ako nun. Pero ginamit ng Diyos yung bagay na yon para lumakas yung loob ko. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit entrepreneurial management yung binigay ng Lord sa akin. Kasi yun yung doon pa lang, sinubok na ako ng Panginoon na mag-report. Kasi kahit mag-cutting ako noon, susunod na linggo, magre-report pa rin ako ganun din dito. Pinatitibay lang ng Panginoon yung damdamin ko, yung puso ko, upang umarap sa maraming tao. Kasi ano ba ang kalooban ng Diyos? Go, preach the gospel, di ba? Maipipreach ko ba yung salita ng Diyos kung matatakot ako? Baka mamaya, kapatid, gagamitin pala tayo ng Panginoon Diyos upang mailigtas yung mga mahal natin sa buhay. Pero hindi natin sinishare. Bakit? Kasi natatakot tayo. Kasi yung buhay natin, hindi nagiging good na example sa kanila. Kaya importante na dapat, kapatid, yung sarili natin, binabago natin. Hindi pa pwedeng puro runong lang, nakikita. Kaya tayo nakakaramdam ng takot.
Kasi nga, ibabalik lang sa atin yung gusto nating ipahayag. Kaya dapat pakilinisin natin ang puso natin araw-araw. Para sa paghaharap tayo sa mga problema, may kasagutan ng Panginoon. Minsan yung problema na nararanasan natin, ginagamit lang ng Lord yan para sa darating na pagsubok na ibibigay niya sa atin, alam natin na may pangahawakan tayo na tinulungan ako ng Panginoon, pinalakas ako ng Panginoon, sinagot ako ng Panginoon sa mga problema na aking kinakaharap. At andiyan Panginoon, hindi ako iniwan kailanman. Tayo, iniiwan natin ng Diyos. Pero ang Diyos, nandiyan para sa atin. Amen? O tapos, dyan. Mang-encourage na rin ako para sa mga youth. Baka mamaya may mga youth dyan na ang gaganda ng boses, may talent pala sa multimedia, pero ayaw gawitin yung mga bagay na yun kasi natatakot na makita sa screen. Natatakot na nahihiya sa mga kaibigan. Bakit nahihiya? Kasi nga, babalik na naman tayo sa umpisa. Di natin kinalimutan yung dati natin pamumuhay. Diba? Kapag born again na tayo, hindi na natin kailangan balikan pa yung mga dati natin pamumuhay. Nahihiyang mag-share sa Lord. Kasi nakikitagay. Di ba? Nakikitagay tayo sa kanto. Pag may nag-alok, paano mo sharean yun? Pag inalok ka, ikaw yung shineran. O, maging makasalanan ka. Di ba? Imbis na tayo mag-share, kalimutan natin ang gawa natin, di ba? I-share natin si Lord. Tayo yung na-sharean. Kaya tayo nahihiya. Kaya tayo natatakot. Di ba? Napakahirap mamuhay sa mundo na ito. Kasi walang ibang binigay na ang mundong ito, puro takot. Takot. Kung saan ka pumunta, natatakot ka. Di ba, yung COVID lang, ang daming taong maka-Diyos. Pag pumunta ka sa Facebook, lahat sinishare salita ng Diyos. Nung nagka-vaccine, balik sa inuman. Balik sa makamundong gawain. Di ba? At panguli, hope o pag-asa. Sabi dito sa Jeremias 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Ito mga kapatid, sabi dito. Yung nangyayari ba sa ating pagsubok ngayon, sa tingin nyo? Pinlano ng Diyos. Sabi nga, di ba, alam ng Diyos kung ano yung mga plano niya sa atin, di ba? Planong hindi nating ikakasama. Paano kung hindi pinagaling ng Diyos si Papa? Di ba? Paano kung hindi niya sinagot yung panalangin ko na pinag-prayer and fasting mo ako, Lord, pero kinuha mo pa rin si Papa? Paano kung ganon? Di ba? Mawawala na ba tayo ng pag-asa? Hindi na ba tayo mamumuhay ng maganda sa mundo? Bakit? Kasi nga, inilalagak lang natin yung pag-asa natin sa tao. Hindi natin nilalagak yung pag-asa natin sa Diyos. Kaya konting discouragement, nawawalan tayo ng pag-asa. Konting pagsubok, nawawalan tayo ng pag-asa. Baka mamaya, kapatid, may plano pala na i-bless tayo ng Lord, di ba? May plano. Pero dahil sa kawalan natin ng pag-asa, malulugi tayo, natatakot tayo, malulugi tayo. Gusto natin mag-business, natatakot tayo, malulugi tayo. Hindi na nagpo-flow yung blessings. Kasi nga, lagi tayong sa sarili pa lang natin, wala na tayong pag-asa sa sarili natin. Pero sabi nga, di ba, alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Planong hindi natin ikakasama, kundi magdudulot na kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Sa pagtatapos natin, meron ba dito natatakot pa? Natatakot pa ba tayo mga kapatid? Ano ba ang sabi sa awit 56 verse 3? Na dapat kay Yahweh natin ilagak ang ating pag-asa at tiwala. Kaya kapatid, sabay-sabay natin sabihin, bye-bye, fear. Bye-bye, fear. You can't stay here. Wala kang puwang dito sa puso ko. Hindi ka pwedeng manatili dito, takot. Ano dapat yung mga i-welcome natin sa ating sarili? Di ba sabi nga, hello, peace. Hello, joy. Hello, love.
hello strength, hello hope. Ayun yung mga dapat na i-welcome natin sa buhay natin kapag tayo nakakaramdam ng takot. Di ba, pinalis nga natin siya eh. Dapat may papasukin tayo sa atin. Kapag gano'n yung nangyari, lahat tayo magkakaroon ng may bagong pag-asa sa araw-araw. Makakalimutan natin yung mga problema natin. Lahat ng takot natin, lahat ng nararamdaman natin, aalisin ng Diyos kapag tayo patuloy na lumapit sa Kanya at wag na tayong bumalik sa dati nating gawain. Amen po ba? Amen. Tayo manalangin mga kapatid. Yes, Lord God, salamat Lord God sa araw na ito, Lord God. Nawa, Lord God, yung mga takot na amin nararamdaman, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Alisin mo, Lord God. Bigyan mo kami, Lord God, ng buhay, Lord God, ng punong-puno ng pag-asa, Lord God. At kapag kami, Lord God, nakakaramdam, Lord God, ng takot, Lord God, ikaw ang patuloy na magpaalala, Lord God, ng mga bagay na kabutihan na iyong ibinigay sa amin, Lord God, nung panahon kami, Lord God, na nangangailangan, Lord God. Ikaw, Lord God, ang patuloy, Lord God, na magpaalala, Lord God. Nung kami bagsak na bagsak, Lord God, ikaw, Lord God, ang patuloy, Lord God, na magpaalala sa amin, Lord God, na ikaw ang magtatayo sa amin, Lord God, sa aming kinabagsakan, Lord God. At ikaw, Lord God, ang patuloy na, Lord God, na magbibigay sa amin ng pag-asa, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Sa Lord God lang namin, Lord God, iaalay, Lord God, ang lahat ng aming ginagawa, Lord God. Patuloy mo kami, Lord God, na i-bless, Lord God. Huwag kami, Lord God, huwag ka namin maging last option, Lord God, sa bawat bagay na aming kinaharap, Lord God. At sa Lord God namin, Lord God, inaalay, Lord God, ang lahat ng papuri, Lord God, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.